Nang dahil sa sumbong ng Canadian Police sa NBI, inaresto ang isang babae na nambubugaw umano ng mga menor de edad sa mga dayuhan. Nakatutok si JP Soriano. Kuha ito sa isang mall sa Quezon City nitong Huwebes nang arestuhin ng mga tauhan ng Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation. Ang babaeng ito nasangkot umano sa online pornography at pambubugaw sa mga menor de edad na babae at lalaki, edad 5 hanggang 17 taong gulang. Nasagip din sa parehong operasyon ang 12 taong gulang na babae na ibibenta raw sana ng sospek sa asset ng NBI na nagpanggap bilang customer. Ayon sa NBI, nag-ugat ang operasyon dahil sa nabisto ng Royal Canadian Mounted Police sa mga electronic gadgets ng isang lalaking naaresto nila sa Canada na nadetalye ang pagbabayad niya at pagbili ng mga online pornography ng mga bata mula sa Pilipinas. Ino-offer niya online yung mga minor, babae at lalaki sa mga foreign customer. So, doon nagkakandak ng sexual act online. Siya po nagpapacilitate nung show. Then, usually, ang fee niyan, every show, 500. Then, nire-remit po siya. Hindi po, in peso na po, converted in peso. Depende po dun sa pinagagawa. Kung minsan, nauuwi pa raw sa mismong bentahan ang transaksyon. Yung mga foreigner po, pupunta dito sa Pilipinas, then ibubuk po na for accommodation itong mga minors at doon mangyayari yung sexual exploitation. Ang masaklap, alam daw ng ilan sa mga magulang ng mga batang biktima ang krimen. Medyo nakakakilabot pero alam ng magulang. Pagtanda nila, yan, dyan na ang trauma, marirealize nila na gano'n ang nangyari sa kanila. Nakakaawa yung mga bata. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng sospek na nahaharap sa mga reklamong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at iba pang kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Talaga bang binubugaw niyo online yung mga kamag-anak niyo? Gusto niyo ba sagutin niyo kayo? Ano pong masasabi niyo sa allegation sa inyo? Sabi ng NBI, wala pang indikasyon sa ngayon na kabilang sa isang mas malaking sindikato ang suspect. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Pero may bagong bagyong binabantayan. Ang latest dyan, yakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, pagkatapos ng super bagyong Nando, bagyong Opong naman ang nagbabadyang manalasa sa ating bansa. Ang dating super typhoon Nando na yan po tinatawag na sa kanyang international name na Ragasa, huling nakita 540 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Nasa labas na nga po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos po ito pa west-northwest at sunod naman na tinutumbok ito ang southern China. Kahit papalayo na itong bagyo, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at pati na rin sa Mountain Province. Kasama rin dito itong bahagi ng Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati na rin ang northwestern portion ng Pangasinan. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po yung mga pabugsong-bugsong hangin na may mga pag-ulan. Samantala, yung low pressure area kahapon sa silangan po ng Mindanao, yan po ay naging bagyo na at pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong Opong at huling namataan 1,045 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, unti-unti itong lalapit dito sa may Eastern Visayas o kaya naman ay sa may Southern Luzon area. Kung Eastern Visayas po ang tumbok nito, posible na ito ay maglandfall o dumaan malapit dito sa may Northern Samar. Biyernes po yan ng madaling araw. Sunod naman itong tatawirin ang bahagi po ng Southern Luzon at yan po ay sa gabi hanggang sa Sabado ng madaling araw. Posibleng bukas pa lang ay magsimula ng magtaas ang pag-asa ng wind signal number 1. Dito yan sa Eastern Visayas at pati na rin sa Bicol region. Mga kapuso, sa inaasahang pagtawid nito dito sa Southern Luzon ay mararamdaman din yung direktang epekto ng bagyo dito sa may Central Luzon.
Luzon, iba pang bahagi po ng Calabarzon at maging dito sa Metro Manila. Pwede rin na dito yan mismo dumaan sakali man na umangat yung galaw nitong bagyong Opong. At kung bumaba naman ay pwedeng dito yan sa may northern portion ng Panay Island o dito po sa ilang bahagi ng Mimaropa, partikular na sa may Mindoro Provinces, Romblon at iba pang bahagi po ng Southern Luzon. Dahil po yan dito sa tinatawag natin na cone of probability. Patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang dating super bagyong Nando pa rin ang humahatak at nagpapalakas dito sa hanging habagat o southwest monsoon. Pero sa mga susunod na araw, posibleng itong bagyong Opong naman yung humila at mag-enhance dito sa habagat. Kaya magpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, meron pa rin mga kalat-kalat at pabugso-bugsong ulan at hangin dito yan sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga dito sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. Ganon din itong Eastern at Western Visayas at meron din tayo nakikita mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga Region. Bukas ng umaga, posible rin po yung maranasan dyan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganon din sa Bicol Region. Halos buong Luzon na yan pagsapit po ng hapon kaya doble ingat, malawakan na po yung mga pag-ulan at merong heavy to intense rains. Sa Metro Manila, posible pa rin maulit yung mga kalat-kalat na ulan bukas kaya doble ingat pa rin mga kapuso. Sa mga taga-Visayas naman, simula po tanghali, posibleng makaranas ng mataas na chance ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas. Para naman sa mga taga-Mindanao, may chance po maging maaliwalas po yung panahon dyan bukas, maliban lang sa localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso! Mula sa personal interaction sa fans hanggang sa pagbibigay ng saya at tulong para sa mga bata. Paraan daw ito ni ex-PBB housemate Vince Maristella para ibahagi sa iba ang natatanggap niyang pagmamahal at suporta. Makichika kay Nelson Canlas. Malaki ang naituro kay Vince Maristella ng journey niya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kasama na rito ang higit na pagpapahalaga sa kanyang kapwa, pati ang pagbibigay inspirasyon at saya sa mga humahanga sa kanya. Kanina kasama niya ang Abandoned and Abused Children ng Cribs Foundation, kung saan nagsagawa siya ng outreach event kasama ang ilang mahal sa buhay, ilang fans at kapwa ex-housemate na si AC Martinez. Nung bata po, nung nag-aaral po ako, every year din po kami talaga is naghahanap ng mga pwedeng suportahan ng mga foundation. At siguro after graduation, isa din yun sa mga hinanap ko na sa sarili ko na parang yung sense of fulfillment. Sa tingin ko yun yung kailangan ko ngayon. Thankful lang ako kay Vince na invited me to come with. Thankful naman ang fans ni Vince dahil sa fan posts o ayuda ng Sparkle Star mula sa mga pakilig sa TikTok, pati na rin sa pagsagot sa X. Personal daw ang atake ni Vince online to give back sa mga humahanga sa kanya. Siguro dahil din sa support nila, nakukuha ko din yung love na yun. At binibigay ko lang din sa kanila. Sa ngayon, abala si Vince sa iba't ibang projects. Kabilang ang Magical Adventures of Beast Friends Forever episode ng Daig Kayo ng Lola Ko kung saan gumaganap siya bilang si Alab. Kakaibang role din ang gagampanan ni Vince bilang love interest ni Cassie Legaspi sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Masusubok daw dito ang galing niya sa drama. Siguro dahil din po sa experience ko sa Encantadia na grabe din yung drama doon. I feel like I'm ready to do drama again. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Dahil sa landslide, nagkawasak-wasak ang 4 na sasakyan sa Tuba, Benguet. Isa ang patay habang 8 ang sugatan. Nakatutok live si John Consulta. John! Emil, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations sa may bahagi ng Tuba, Benguet kung saan naganap nga ang isang landslide kahapon. Samantala, nakausap naman natin ang ilang mga saksi na ikinuwento sa atin ang mga pangyari bago naganap ang trahedya.
Habang nakabalot ng thermal blanket, pinagtulungang buhatin kahapon ng mga rescuers ang mga nakasakay sa mga sasakyang tinamaan ng landslide. Isinugod sa ospital ang mga sugatan na karamihan ay mga senior citizen. Nangyari ito sa Marcos Highway na sakop ng Barangay Poblasyon, Tuba, Benguet sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Nahirapan silang mag-penetrate kasi nga may slide pa before the impact site. May need nilang i-clear out. So gumawa sila ng paraan by using shovel manually to reach the impact site. Very much challenging kasi nga yung site pa lang ang mahirap doon, baka may number 2 wave of bagsak ng putik kaya very dangerous. Nang balikan namin ang lugar na pinangyarihan ng landslide, bumungad sa amin ang nagkawasak-wasak na mga sasakyan. Basag ang mga salamin, puro putik ang loob, naipit daw ang mga pasahero at di makalabas ang ilan dahil di mabuksan ang mga pinto. Nagkalat din sa gilid ng kalsada ang mga pira-pirasong bahagi ng mga sasakyan. Kwento ng mga saksi, pasado alas 12 ng tanghali nang maganap daw yung unang landslide na mas maliit dito sa may bandang unahan na lumikha ng traffic sa mga sasakyang paakyat ng Baguio City. Pagkatapos daw ng 5 hanggang 10 minuto ay nakarinig na sila ng mas malaking dagundong. Yun na pala ang mas malaking landslide na nangyari na at tumama sa mga sasakyan na naipit ng traffic. Nakunan ni Liza Pitas ang video ng unang landslide at nang mangyari ang ikalawang landslide, sila ang unang sumaklolo sa mga sugatan. Isang bagsak lang po siya pero malakas po. May natira pong senior kasi hindi po sila nakalabas agad kasi hindi po nila mabuksan yung pinto. Hindi na nila maitulak yung pintuan po kasi nayupi na po yung sasakyan. Inassist po namin dyan po sa loob para hindi po sila mabasa. Inabutan naman namin si Javier Gregorio habang nire-recover ang balot ng putik ng motor ng kanyang anak na nasa lugar nang maganap ang landslide kahapon. Wala na siyang makitang madilim na nabalot na siya ng putik. Ayan yung helmet niya. Oo. Buti na lang naka-helmet. Kaya hindi nadali yung ulo niya. Opo. Dito lang sa tagiliran, tapos yung gas-gas. Hanggang kanina, tuloy-tuloy ang ginagawang clearing operations sa pinangyarihan ng landslide at sinisikap na maalis sa lalong madaling panahon ang mga nasirang sasakyan, kabilang ang may kargang tanker truck na ito. Sa kasagsagan naman ng pag-ulan kahapon, nagmistulang ilog ang bahagi ng Marcos Highway. Nagdulot ito ng pagkaantala sa biyahe ng ilang motorista. Muli naman nagmistulang lawa ang Strawberry Farm sa La Trinidad kahapon, bunsod pa rin ng malakas na buhos ng ulan. Mga kapuso, nakahanda na po ang GMA Kapuso Foundation na mamahagi ng tulong sa mga kababayan nating inaapektuhan ng Bagyong Nando. Kasama po natin ang AFP National Capital Region Command sa pagre-repack ng relief goods. Nakatakda na pong bumiyahe ang team ng GMA Kapuso Foundation bukas sa Cagayan at sa Benguet para sa Operation Bayanihan. At sa pagbuti ng panahon, asahan po ninyong magtutungo naman tayo sa Calayan Island ng Cagayan at Batanes. Katuwang po natin dyan ang Office of Civil Defense at Philippine Air Force. At sa mga nais naman tumulong sa ating Operation Bayanihan Project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online sa pamamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank credit cards. Ang inyong donations po ay 100% tax deductible. Lampas 36 na oras nang nakakulong pero wala pa ring asunto laban sa halos 200 inaresto dahil sa gulong sumiklab sa Maynila nitong September 21. Illegal yan ayon sa isang abogado pero sabi ng Manila Police, hindi pa sila tapos sa pagproseso sa mga dinakip. At nakatutok si Oscar Oida. Hanggang kanina, maghapong nagbakasakali sa labas ng Manila Police District ang kaanak ng mga inaresto. Sa gitna ng mga sumiklab na gulo sa lungsod nitong September 21. Bit-bit pa ng ilang ina ang pagkain, sakaling gutom ang mga anak. Pero bigo silang makita ang mga ito. Pasensya na anak, kahit anong gusto bang kita tulungan ngayon, pero hindi talaga pwede kita mapuntahan ngayon. Hindi nila ako pinayagan para makapasok dyan.
2 araw nakakulong ang mga mahal sa buhay pero walang impormasyon kung kumusta na sila. Wala nang reason to hold them in this facility dito sa MPD dahil yung mga charges na possible na ikaso sa kanila, ilang oras nang nakalipas, under po sa batas natin, we have maximum of 36 hours para i-detain mo ng walang charges ang isang tao. Paliwanag ng MPD, di pa tapos iproseso ang 170 inaresto na target sanang ma-inquest ngayong araw. Pero anila, nauunawaan nila ang mga magulang. Makakaasa kayo na hindi natin pababayaan yung mga nasa kustudiya natin. With regards to sa mga pagkain, ipoprovide po natin yan. Pati po yung kanila pong mga medical na atensyon. 6 na po sa mga inaresto ay minor de edad na base sa pagsuri ng DSWD ay may lubos ng pangunawa o discernment kaya maaring panagutin sa batas. Hindi nakasama ang 25 iba pang minor de edad na na-turn over na sa Manila Social Welfare Office. Kaugnay naman ang nag-viral na video ng pananakit sa isa sa mga naaresto sa isang hotel. Itinanggi ng Manila Police District na ipinain nila ang bata sa mga empleyado ng hotel. Kaya siya dinala doon sa taas para ipa-identify siya dito sa mga empleyado ng hotel na ito. Kung ito ba mismong bit-bit ng pulis o nahuli ng pulis, ito ba yung nagnakaw, nanira sa kanilang hotel? Dala marahil ng matinding emosyon kaya sinaktan ng mga tauhan ng hotel ang bata. At nakikita natin doon na talagang dahil mataas lang yung intensyon, mataas yung emosyon ng mga nabiktima nila, hindi nila napigilan na masaktan nila yung tao. May kumakalat ding video ng pananakit umano ng mga pulis sa mga inaresto. Bagay na ikinuwento rin ng ilan sa kanila sa amin. Lahat po kami pinarusahan, sir. Kesyo po kararating lang daw namin. Kami daw yung nanaksak sa kasamaan nila. Kami po naglalakad lang po kami nun, sir. Bigla po nila kami dinampot. Pag nagpaliwanag po kami sa kanila, mas lalo lang po kami mas lalo lang po kami bububugin doon. Hindi natin yan ito-tolerate natin at sabi nga natin, ipapacheck natin yan. Ang sa atin nito, malaman natin kanino galing yung video na yan. Kinukundina natin yung ganyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.